Magandang araw sa ating mga winding. Meron tayong gagawin dito, isang electric fan. Ito. So, ito wala ng screen tsaka housing. So, dinala ito ng may-ari mga winding. So, ngayon, itong problema nito mga winding ay walang power. So, ito yung kanyang capacitor, nakalawit na. So, ito mga winding, yung may-ari pala nito ay marunong din mag-DIY. Nagdi-DIY yung may-ari nito. So, ngayon, ito ay hindi niya na mapapaandar. So, titingnan natin mga winding kung anong ginawa niya dito sa electric fan niya na ito. So ngayon, so yung kanyang mga wiring, so hindi pa naman naka-bypass. So ayan, hindi pa naman siya naka-bypass. Tapos itong kanyang switch, medyo matigas. Ayan o. So mamaya na natin yan ayusin. So dito muna tayo focus sa kanyang motor, mga winding. So alisin ko muna ito. Kasi ito ay wala nang ayun ang umandar nito. So ngayon titingnan natin. So lagay ko lang sa tripod yung aking cellphone. So yan, nalagay na natin sa tripod yung cellphone natin magandang. So kuha lang ako ng tester. So ito, lagay natin sa 1K. Yan, sa K pala. Lagay natin sa K. So checkin natin muna yung kanyang capacitor. So short muna natin to. Tapos tingnan natin kung siya ay pipitik ng kung pipitik, kung papalo. Ayun, pumalo naman siya mga winding. So nagre-range siya sa baba. Nagre-range siya ng ilan ba? 400. Nagre-range siya ng 400. Ay, nagre-range, nagpapalo siya ng mali pala yung sabi ko. Ayun paiba-iba. So alisin natin yung kamay natin, baka maditik yung kamay natin 400 talaga. Mapalo siya ng 500. So ito 1.5. So lang, hindi na siya bumabalik. Dapat bumabalik yan nai-stack yung ating tester. Short natin ulit. Ayun So ngayon kukuha lang tayo ng kunin ko lang yung aking digital para makita natin yung tester natin mga winding kung ilan talaga naman yan. So ito naman mga winding, nakakuha na tayo ng tester. So set lang natin sa microfarad. Ayan, polisin muna natin itong isang tester mo, hindi masikip. So tingnan natin. .1 na lang siya mga winding. So mahina na ito, mabagal na ito. So papalitan na lang natin yan mamaya. So ngayon, ito mga winding ay kakalasin na natin to. So magbalat tayo dito mga winding sa kanyang itong pinaka common nya. Hanapin natin yung common dito bago natin buksan yung kanyang motor. So baka sa fuse lang ito. So subukan natin mag-bypass. So ayan, so ang common nito mga winding ay black. So ayan, black. Balatan lang natin. So sa mga ganitong design ng motor mga winding, kasi ang kulay nito lagi ginagamit ay black, white, red, tsaka blue. So ngayon, balatan ba natin? Tagal mo yun. So ilabas lang natin to. So pwede naman natin putulin na muna. Putulin na lang siguro natin. Putulin na lang natin kasi magbabypass naman tayo. Palisin na natin to. Putulin muna natin. Ayan. Ngayon, pag naputol nyo na itong common nya mga winding, yung pinaka common wire, may sound trip pa yung kapitbahay ko dito. Ayan. Napuro na yung aming cutter. So yan so kuha lang ako ng kapirasong wire. So ito na lang kunin ko yung kulay green. So kulay green, yan. Tapos ito yung common nya. So itap muna natin dito.
mahaba, bilas. Balatan na natin. So alin man dito sa dalawang mako-winding sa line capacitor kung saan siya papalo. So ito yung common, no? So diretso na natin dito sa kanyang sa line capacitor. Tapos yan. Tapos tester natin, lagay ko lang sa resistance. Ayan. Tapos yung plug natin, ito plug natin. So hindi pa naka-switch. Lagay muna natin sa ano na lang. Ayan. Switch natin. So walang reading, walang reading. Wala. Oh, tapos lipat natin dito sa kabila. Bakit wala ito? Pag wala ito, patay na. Yan. Switch ulit. Ayun, meron. Meron na, number 2. Wala, ang galo ko Ang sigas ng ano. Ang sigas. Wala pa. May problema yung ating switch. Palasin ko muna maka-winding yung kanyang switch doon. Mamaya na. So dito muna tayo. Buksan natin itong likuran ito. Parang kinakalawang. Ayan, buksan ko muna maka-winding. So tanggalin ko muna itong switch kasi ganun din naman. Tatanggalin natin to dahil baka kinalawang na yung ano nito. Buksan ko muna. So hindi ko muna ipakita maka-winding ang pagkalas. So madali lang naman tanggalin to. Dito maka-winding. So naka-baklas. Ganyan switch. Ayun, nabaklas na natin itong switch niya. So lalagyan natin ito ng hose. Ano, matigas may kalawang na kalawang. Matigas talaga Ayun matigas, hindi mapindot. Pati itong number 3. Yung number 1 medyo malambot pa. Yung number 2 and 3, ayun matigas. So lagyan ko lang ito ng mako-winding. Pag wala kayong langis mako-winding, pwede yung WD-40 pwede. Pero lagyan ko ito So try ko muna ng WD-40. So meron naman akong langis dito. So WD-40 muna ilagay ko. Para matanggal yung kanyang kalawang. Kalawang kasi. Ayun Lagyan natin lahat. Tapos laro-laruin natin to. So laro-laruin lang hanggat siya lumambot. Wala akong pentel pen. Wala. Doon sa tindahan meron. Kemian, mura lang yun. Wala nga ni. Full pen meron. Ayun mo hindi. So, nalagyan ko na ito ng WD-40. Ayan, lumambot na siya. Ayan. Walang di WD-40 lang. Pwede naman yan mako-winding. Ayan, lumambot na. Hindi na, tigas, di ko may tulak talaga. Ayan. Pwede na to. So balik tayo dun sa motor niya. So dito pa mako-winding, balik na tayo dito sa motor. So balik na tayo dito at so ito yung bypass natin. Bypass muna tayo. So kuha na natin siya ng resistance. Ayan. Ngayon, yung plug natin. Ayan. Tapos i-switch natin. So number 1 ang pipindutin natin. So mayroon tayong nakuha ng 559 ohms. Tapos yung number 2, so wala, 0. Number 3, so wala din. So balik tayo sa number 1. So yan, number 1 meron. Pero pang dapat ito ating line 1 at saka sa line capacitor, dapat merong reading yan. So wala wala tayong nakuhang dyan, kilo ohms resistance nya. So obligado tayo dito maka-winding na bubuksan natin yung motor dahil may putol ito. Ganyan.
Ngayon kakalasin natin yung winding. Kakalasin natin to. So, sayang yung aking bypass. Pag ganito mga winding na halimbawa nag-bypass tayo, wala tayong masukat. Pag ganito, yung kung may fuse man ito or wala, maaaring yung fuse nito buo pa. Pag sira na ang fuse, pag gano'n na wala tayong reading at pag sira yung fuse, pag binaypas natin ay gumana siya, ibig sabihin sira yung fuse. So pag ganitong wala tayong masukat na reading, hindi pa sira si fuse natin, buo yan kung may fuse. Pero kung wala, may putol. So ngayon kakalasin natin to. Nahin ko muna to. Itong kanyang ang hirap pag yan, pangit ang screw ko eh. Mahaba masyado yung screw ko, dapat naiksi lang. Ayan, so tanggal. So ngayon kakalasin natin itong mga tornilyo. O pupukin muna natin para lumuwag. Kumuha lang ko ng screw. Ayan. Ay, mahirap pag ganitong along pa naman ito. Sumasama sa pag-iikot yung ako ganun din sa kabila. Kailangan ng plies. Plies ang kailangan dito. Ayan. Tapos yung kabila. Paikot-ikot tayo. Paikot-ikot. Ayan na. Ayan yung tornilyo. Baka magkanda walaan. Tabi natin. Oops. Tanggalin na yung motor. Ayan. Suko. Inalawang pati yung rotor. Kuha tayo ng basahan. Ang problema dito, nakalusot pa siya dito. Ayan. Ay. Pag ganito, malutong pa naman. So, ganda nito eh. Palitan na natin itong putulin natin. Tapos rewiring na lang to. Putulin na natin to. Ayan. Tapos rewiring natin ulit. So ito kanya mukhang rotor niya mga hindi, no? Pinalawang. Parang stock yata itong electric pan na ito. Parang nabaha yata ito ah. Ayun, no? Parang kalawang sa loob. So ito na tayo sa motor. Dito tayo sa motor. Tabi muna natin yan. Palasin muna natin to. Ito lang pagkalas yan. Ito muna unahin natin. Tingnan natin yung kung may fuse ito. Sakaling buo pa. Pero pag hindi na, tanggalin na natin yan. So landahanin lang natin to dahil ano to, alum pa naman. Ayan o. Aray ko, saan kayong fuse nito? Baka nagtago. Ayan. Ay, oh, napakadelikado. Baka mahila. Blurred pa yung tukwa. Ayan, focus mo naman. Kailangan makita. So bunutin natin. Tingnan natin kung saan may putol. Ito yung sa single capacitor, oh. Mamaya may umido ito. Baka inaamag lang ito. Ayun, oh, yun ang sinasabi ko mga winding, oh. Wala na, naputol na nga. Ayan, tingnan yung winding. Ayan, oh. Diba? Yun ang sinasabi ko, oh. Putol lang yung number 3. Ayan, oh. Yan. Ito yung number 3 niya, kulay-pula. Ayan sinasabi ko, pag naputol yan, wala tayong reading talaga makukuha dyan. Yan ang problema dito sa ganitong ganitong electric fan. So
Yan yung number 3. Ayun oh, putol oh. Tanggal na siya dito. So ang gagawin ko dito, ang gagawin natin dito. So ito may naputol pag isa. So ito may isa pa. So hanapin natin yung kapartner niyan. Dito yan sa ano, yung kasi ang wala kanina. Yung number 2. Ayan. Number 2, itong puti, number 2. Ayan oh, wala oh. Isa na lang. So dito yan. So itong maka-winding wala palang fuse. Hindi na nilagay. Hindi nalagyan ng fuse. So sabihin buo yung kanyang ano, common. Kita yung kanina pag-tester natin. So ayan. So ito putulin ko ulit to. So yan, putulin natin yan. Ayun, naputol na yung ano sa line capacitor. Oh yan. So ganyan lang, tandaan nyo na lang maka-winding. Ang gawin nyo na lang dito ay putulin nyo na lang. So yung number 1. So ito yung ano may naputol kanina. Kasi ang number 1, yung number 2 ang wala. Kasi yung white nito sa ganitong color coding, white yung number 2 nila, yung number 1 nila ay blue. So ganitong ano pagchikwa. So yan, tinanggal na natin. So pag nagputol kayo dito mga hindi, iwanan nyo lang ng marking. Pag hindi nyo baka bisado yung ano nito, yung ano pag nagputol-putol yung ano, pag may naputol. So itong isa na ito, yung nandito, ito yung sa number. So ito yung sa number, ano mo kayo, number 2. Ito yung number 3 kanina. Wala. So yan. So ito yung sa common ito. Asa na yung ano? Single line capacitor, ba't nawala? Ay, nandito. Ito. Kala ko nawala na eh. Dito pala. Single capacitor yan. Ayan. Single capacitor. Ito yung dito magkasama. Sa number 2, ito yung common. Ito yung common natin. So, dudugtungan natin yan, maka-winding. Dudugtungan natin yan. Kasi yan ang sinasabi ko, putol talaga yung number 3. Ay talagang walang reading yung, yun ang problema dito. Wala tayong resistance na nakukuha. Number 1 lang ang meron. Pero yung 2 at saka 3 wala. Kasi putol yung ano, yung 3 at saka 2 ang natitira, number 1. Ngayon eh, ano natin na maka-winding yan, dudugtungan natin yan. So ito, nakakuha na ako ng pangdugtong. So ito, magnetic wire lang din dudugtong ko dito mga winding. Ayan. Okay na. So balatan muna natin. So ito na mga winding. So nadugtungan ko na ng ano, itong mga naputol niya. Ito yung sa common. Ayan, common line. Tapos itong ano, itong kanina. So ito yung tiga dalawa. So ito yung number 3. Yung naputol, tapos ito yung number 1, tapos ito yung line capacitor. So ito yung ano natin, ito yung number 1. Focus na naman yung aking camera, line na naman. So ito mga winding ay dudugtungan ko rin ito ng ano, magnetic. So palitan na rin natin. Kasi nagre-rewiring naman lahat tayo. Yun oh, natanggal na, nahatak ko yata. Ayun oh. Wala na, yung line capacitor. So lihain na lang natin to. Pag wala kayong liha, pwede kaskasin. Ayun, naputol na ulit. Yan ang problema dito. Putol ng putol pag aluminum. Kailangan dandahan lang ang pagkaskas. Yan ang problema dito. Pag wala naman kayong cutter, pwedeng liha. Ayan, kaskasan natin yan. Tapos ito, so gamit tayo ng ano, itong gagamitin kong pagdugtong, magnetic wire. So balatan ko lang to. Ayan. At pag wala naman kayong magnetic wire mo, hindi pwede na yung ano, wire. Pwede naman yan. So ngayon, ikutin ko lang yan. So tapos ikutin natin dito. Kapitin natin. Tapos balputin natin para ano siya, magkaroon talaga siya ng resistance para ipit na ipit. Ayan.
natin dito. Yan. Ayan. Tapos higain natin yan para lumapot siya. Kasi kung hindi natin piniga yan, hindi magkaroon ng resistance kasi alum ito. Ayan. Tapos puputulin ko na to kasi mahaba na. Ayan. Tapos yan, pagkatapos niyan ay solda na natin. So meron pa pala dito isa. So yung isa ay dugtungan ko na lang din para ito na lang ang kapitan sa paghinang. Tapos bago yan, gawa na natin ng kung meron na siyang mga resistance. Ayan. Ito yung number 1. Pag ganito mga coining, pag hindi nyo pa, yung hindi nyo kabisado ang ano nito, yung alin yung number 1 at number 2, number 3. So sukatan nyo na lang po ng resistance. Tapos yung pinakamababang reading nyo, ay pinakamataas na reading na makukuha nyo, yun po yung number 1. Tapos yung mababa, sumunod, yun po yung number 2. Tapos yung pinakamababa, yun yung number 3 na resistance. Pag pinagsama yung common at saka line capacitor, doon tataas na po ang reading doon. Doon po yung magtataas ang reading. Kasi magkasama na sila lahat, magkadikit-dikit na. So ngayon mga winding ay ihinangin na natin yan. So ito yung unahin natin itong pinaka common line nya. Ito. Kaya pag ganito mga winding, tsagaan lang ito. Kasi mahirap talaga mag-rewiring ng ganito. Mahirap mag-rewiring ng motor ng electric fan kasi napakanipis niyan. Ayan. Kailangan tsagaan lang pag re-repair nito. Okay lang kung dito lang sa naging bungad yung kanyang sira dito sa kanyang mga terminal lang, walang problema yan, mas madali mo lang siya mahanap. Pero pag dito na sa ilalim mo siya naputol, hindi mo na yan kayang dukutin dahil matigas na yan kasi may varnish na yan. Pero pag ganito lang sa mga terminal lang, mare-repair pa yan yung ano. Ayan. So babaran ko lang ng tingga para kumapit. Tapos itong isa, basta yung ganitong mga winding na tigdadalawang magkadikit na wiring, yan po yung mga sa single ano, mga speed. Puro na lang ako single mga tigdadalawang ano na magkasama, yan po yung sa mga speed nya, number of speed. Pero yung mga tigisang wire lang katulad nito na isa lang ang wire, tulad nito isa, wala siyang kasama, tapos ito walang kasama. So ito po yung common dyan, common. Tapos itong isa, itong ano, yung tatlo na ito, kasi lumalabas na nito pag nag-i-connect na siya lahat. So ang kalalabasan lang nito ay 5 wire. Pero kung may fuse ito, bali 6 na wire. Pero pag ganito, walang fuse, 5 wire lang. So itong mga tigdalawang magkadikit, tulad nito dalawa, yan yung sa mga speed nya. So tulad nito dalawa. So ngayon kukunan natin ng resistance itong mga winding kung meron na pa tayong makuha. So ngayon sit lang natin sa kilo ohms resistance. So ito yung common natin, ito yung common. So ito yung number 1 natin. Tingnan natin kung tama yung masukat natin reading. Kung meron bang reading, naku, wala pa tayong makuha, hindi nagtama. Naku, yari, wala akong reading nakuha dito. Dito kaya wala din. Naku, lalong nawala. Stay tayo dyan. Kaya nagkamali ako ng tapping dito Meron lang yung pa rin sa dating, number 1 pa rin. Yung number 2 wala Naku, delikado tayo dito. Parang hindi ko marirepair tong motor na ito pag ganito. Baka may putol pa ng iba. Wala nai-rewiring ko na lahat Baka hindi lang nagtama yata yung aking paghinang. So, tingnan na natin dito kung may putol.
Titing talaga. Ganito, matigas na to. May varnish na to eh. So, hanapin ko muna yung karugtong ng ano. Ito yung number 3. Tingnan natin kung meron reading. Wala. So, wala. Ayun, wala. Wala pa rin. Wala talagang contact. Wala oh. Ay, wala. May putol pa ng iba. So, ang meron lang kapasitor at saka si yan lang ang meron eh. Kasi itong number 1 at saka itong naging line kapasitor niyan, magkarugtong lang to eh. Dapat ang karugtong ng ano, si number 1, dapat ito si number 2, dapat meron yan. O meron. Diba? Meron nga, meron na rin eh. Tapos si number 2 at saka si number 3, dapat meron. So 105. Meron. Tapos kulang lang yata sa hinang ah. Kulang sa diin. Tingnan natin kung meron. Wala oh. Meron to. Tapos kapasitor, line kapasitor, wala. So wala, meron. Meron si common ang nawawala. Nako, may problema tayo kay common. So wala si common. Wala rin to. May putol ito. So hanapin na muna natin pa yun. Ayun ang problema dito, wala tayong nakuha ang resistance. So hinangin natin ulit mag-winding, baka kasi gumana. Baka kulang lang tayo sa ano, hinang. Hinangin muna lahat nating terminal. Nagkamali tayo. Nagkamali tayo ng ano, maghinang nito, dapat maano to. Hinang na natin. So lahat nitong mga terminal nito 5 wire na yan. 1, 2, 3, 4, 5. So dapat may reading tayong makuha. Kita pa yung ating ano, cellphone. Dapat tayong dito lipat na lang yan dyan sa harap. So dito yung common. Yung common niya. Yan. Common. Tapos so ito yung number 1. Number 1 na to. Kanina pa rin. Oh, tutula. Binuloko yata ako ito. Balik ba lang? Lagyan natin sa kilo ohm. Yan. Tingnan natin. So ito yung number 1. Uy, bakit tumaas? Parang mataas yata. Tumaas na 1,000. Sumunod ayun, 951. So tumaas yung resistance niya, yung nagkarugtong-rugtong. Itong pinakahuli, so 800. So okay na ito mga winding. Meron na tayong na-reading na ano, may resistance na tayo nakuha. So 845. So yan yung number 3. Yung number 2, so yung kulay white 953. Yung number 1 natin 1054. Tapos common, tapos single capacitor. So yun ang itis natin panghuli. Tingnan natin. So meron tayong nakuhang 1,600 kilo ohm. So okay na ito mga winding, goods na ito. So magtaka kayo bakit mataas yan mga winding, yung kanyang mga resistance. So ang ginamit niyang ano, magnetic wire maliit. Kaya mataas po talaga ang resistance sa makuha niya. Mas maganda pag mataas ang resistance, mas matibay ang ating motor. So ayan po ang ano niyan mga winding. So ito mga winding, meron na tayong nakuhang ano, na pagdikit lang natin, may resistance na tayong nakuha. So ang gawin natin dyan ay ito, lalagyan ko ito ng martayolate, yung lagi kong nilalagay. Ito, meron na ako. So ang may available ko ngayon ay kulay clear. So itong lahat ng pinaghinangan, so lagyan natin yan para doble. Tapos lalagyan din natin ng ano yan, tubing. So yan, lagyan natin yan para habang umiinit yung motor, tumitibay din ang dikit. Ayan, lagyan lang natin yan. Kahit anong winding, kahit anong kulay pwede yan, wala namang problema yan. Kahit anong kulay, kasi meron ako dati yung ginagamit kulay parang maroon, ubos na kasi ito, wala na ang laman to, ubos na.
So ito mga winding, lalagyan ko lang ng tubing, tapos so itong mga ano, tubing ko muna yan, tapos i-rewiring na natin dito sa kanyang ano. So ito pa rin yung wire na gamitin natin mga winding. So ito pa rin na gamitin natin. Una itali ko na siya mga winding, itong kanyang ano, yung mga magnetic wire niya. So tinali ko muna yung mga pinagdugtungan, yung pinaghinangan natin. So binukod ko muna siya, nilagyan na natin tubing, tapos ito i-rewiring na natin dito sa kanyang connection. Tapos hanapin lang natin dito yung yung number 1. Tapos so hanapin natin yung kanina mga winding, kung alin dito yung, siyempre hindi na natin malalaman kasi sama-sama na ito, 5 wire na ito, siyempre nakatago na yan. So hanapin natin dito yung pinaka-common nya. So try natin dito. So ang hanapin natin mga winding yung 1000 plus kanina, yung na-reading natin ng 1600, yung common at saka line capacitor. Pag nakuha natin yung mga winding, so ibig sabihin ang magiging common natin dyan itong kaliwa, tapos yung single capacitor yun yung sa kanan. So yan, so hindi alam natin kung alin dyan. So yung common, so hanapin natin. So tingnan natin yung tester natin. So ito na ba yung nakuha natin? Hindi ito mga winding. So ito yung number 3. Ngayon ibukod nyo na mga winding yung number 3. Tapos itong sumunod, siyempre 5 wire na lang itong lumabas dahil na rewiring natin. So yun, 1,500. So ibig sabihin mga winding, so ito na yung ating ano, common to line capacitor, single capacitor ito. So kahit baliktarin natin yung tester na yan, yun pa rin ang kilo ohms makukuha natin dyan. Ayan o, sana nawala pa yata. So ayan o, yan pa rin yan kahit baliktarin yung tester mo dyan. So ngayon mangyayari dyan mga winding, so itong magiging common natin dyan, itong nasa kaliwa, kung alin man dito sa dalawa mga winding, ang magiging ano, common nya, alin man dyan sa dalawa, under pa rin yung motor natin dyan. So yan, so hanapin natin ngayon yung number 1. So ito, tingnan natin to, ilang ano reading to. So 1,000, yan yung 1,000. So ibig sabihin mga winding, so ito na yung number 1. Ngayon i-tap na natin dito sa kulay blue, kasi ito yung color coding nya, kulay blue. So ikabit na natin yan dito, kasi ito na yung kanyang number 1. Yan, kasi 1,000 ang reading natin nakuha sa kanya. Yan. Tapos yung kanyang ano, nasa na yung common kanina. So ito, so pag nakuha na nyo yung common mo hindi, so iwalay nyo na agad yan. So number 2, ano to, so hindi ito, single capacitor to. So bukod natin yan, so yun na yung magiging circuit car ito. So ito 935, number 2. So ito yung number 2, sa white natin ilagay. Yan, so yung matitira niyan yung number 3. Kasi ni-rewiring na natin to, hindi natin alam kung alin dyan. Basta importante yung yung resistance ay makuha natin. Ayan. Kasi pag may napatid na isa yan, wala na, hindi na-andar yung electric pa natin mga winding. Kung may naputol dyan, wala na yan, hahanapin mo na yun. Tapos ito, ayun, ito na yung number 3 ito. So lagay natin dito, tali na natin to. Ayan. Kasi rewiring ang nangyari dito. Kailangan sa ganito, tiyagaan talaga. Hindi tayo makapagbili ng tuyo pag hindi natin mapagtiyagaan. So ngayon ay kakaskasin lang na natin to. Ay guys, hindi ko makaskas. So pwede nyo rin naman mag-winding, lagyan nyo ng halimbawa, nag-rewiring kayo, pwede nyo nang tandaan, markahan nyo na lang. Pag hindi nyo pa kabisado mga ka-winding, ganitong ano, rewiring, mas maganda yung may marka para madali makabit agad. Kaya hindi na po kayo gagamit ng tester basta meron na kayong marking. So ito ang natitira, itong common. So ito yung common natin, tapos ito yung single capacitor na yan, line capacitor. So ito kukuha pa tayo ng ano mga winding wire, kasi para sa capacitor. So gagamitin ko dito, ito na lang,
black at saka red. Ayan. Ito na lighter ko. So, sindihan ko muna. Balatan ko lang. Ayan. So, kahit alin dito sa dalawa. So, itong common niya mga winding. Ito yung common niya. Ayan, common. So, ito sa line capacitor. So, wala namang fuse ito. So, yan. Magkasama lang yan siya dyan. Magkasama lang yan. Tapos ito. So, itap na natin dito yan. Ayan. Hinangin naman natin ito mamaya. Ayan. Tapos ito ang gamitin natin, single capacitor. Ayan. So, single capacitor na yun. Okay na yan mga winding. So, hinangin na lang natin itong ibabaw. Tapos, lagyan ulit natin ng spaghetti tube. So, ito yung lagay natin. So, meron tayo dito. Putol muna tayo. So, 5 piraso. Kasi 5 wire yan. Ayan. Ayan. Tapos sinangin muna natin. So, yung tingga ko. Okay. Tapos yung kanyang rotor mamaya mga winding, may kalawang na yan. Lihain ko na lang yan. So hindi ko na papakita yan. Madali lang naman maglinis yan mga winding. Ay ko kapitan ah. Ayan. Okay. Ayan. So, yan ako muna mga winding. So, lagyan na lang natin ang tubing yan. Ayan, pilipitin ko lang to. Ayan. Ayan, tapos lagyan natin ng pangsapin. Tapos tube. Tubing. Ayan. Okay. Ayan. Tapos cable tie na lang itatali ko dito mga winding. Cable tie. Cable tie na lang. Asan yung cable tie natin? Ayun. Cable tie muna natin gitna. Ayan. So ito mga winding yung balot niya kanina. So, ilagyan ko muna dito. Yung tanggalan ko kanina. So, lagyan natin dito. Pang support, ayan. Support lang ito. Para hindi hatak. Kasi mahaba naman itong aking Oh. Cable tie. Ayan. Okay. Ayan. So, cable tie na lang mga winding. Tapos, isasalpak na natin to. Ayun mga winding, okay na. So, ngayon, i-tester na natin. O baka mamaya mayroong naputol. So, natalian na natin ng cable tie. So, ayan. Tester natin ulit mga winding, baka mamaya may naputol pag tali natin. So maganda na yung sigurado. So direct na tayo sa sa kanyang plug. So ito, lagyan na natin yung tester dito. Tapos magpindot tayo ng magpindot tayo ng dito yung aking tester. Dito na lang. Ayan. Silaw eh. So yan. So mag-switch tayo doon. So tingnan natin kung meron na tayong reading. Number 1. Pindutin natin si number 1.
Ano ba yan? Pumapindot, layo ng kamay ko. Ayan na lang. Number 1. Ayan. Mamasik mahila eh. Number 1 natin. Wala ah. Ano naman ang titing. Ayan. Number 1. So ayan, meron tayong nakuha ang 1,134. Number 2, 916. Number 3, 817. So ayan mga kaining, okay na to, goods na to. So pwede na natin salpak yung kanyang housing. At saka palitan na rin natin yung kanyang capacitor mga kaining dahil mababa na ang reading nun, may microfarad. So papalitan ko na yun. So ito papalitan ko na. So ito, maging line ng capacitor natin. So ngayon, linisan ko muna ito mga kaining, yung kanyang rotor, yung kanyang rotor. So hindi ko na pakita mga kaining pag linis, so madali lang naman. So ayan. So ito naman winding yung ating electric fan. So bago na yung aking pinalit na kapasitor. Ayan, pinalitan na natin ng bago. So ngayon, testing na lang natin mga winding. So naisalpa ko na. Ayan. So ngayon ay testing na natin. So lagyan ko lang ng tape para makita ng ating na umiikot. Ayan o. Ayan. Tapos saksak ko muna mga winding. Ayan. So ngayon, pindutin natin yung number 1. Ayan o, naikot na mga winding o. So ayan. So wala itong housing mga winding, nandun sa may-ari yung housing nito. So dinala lang niya nito, itong katawan lang yung screen iniwan na. So ayan, number 2 natin. Ayan. So, number 3. Ayan, meron na yan. Ayan. Yun, okay na ito mga winding. So ayan, kung bago lang po sa aking channel, so please subscribe at hit notification bell para update kayo pag may bago tayong video. So ayan mga winding, goods na. So yung kanyang motor ay na-revive pa natin at nahanap natin at naayos natin, hindi pa tayo na pagpalit ng motor. So medyo makatipid ng kaunti si Tumer. So ayan mga winding, hanggang dito na lang po. So bye bye na.